Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y nagbabalik para sa panibagong pagkakataon na ating pagsasamahan. Ngayong araw na ito ay marami ulit tayong matututunan na siyang inyong magiging bagong kaalaman. Halina kayo at samahan ako para lakbayin ang mundo ng asignaturang Filipino. Ito nga ulit si Ginong Jeppy Manankil para sa turo ni Jeff. Sa muli ay nais ko ulit katukin ang inyong mga damdamin para suportahan po ang ating adhikain ito na makatulong sa maraming kabataan upang matuto sa panahon ng pandemya. Sana po ay inyong i-click ang subscribe para sa YouTube channel nating ito at huwag na huwag kakalimutan na i-click na rin ang batingaw ng abiso nang sa ganon sa susunod na pagkakataon na mag-a-upload ako ng susunod na video ay paniguradong mapapanood ninyo. Kaya, samahan ninyo ako para sa adhikaing makatulong sa maraming mga kabataan. Bago tayo magpapatuloy sa ating panibagong paksa o leksyon na pag-uusapan para sa araw na ito, ay magkakaroon muna tayo ng tinatawag na pagbabalik-aral. Ito yung bahagi ng ating pag-uusap sa araw na ito kung saan magbabalik tanaw tayo sa kung ano ang ating napag-usapan. Ang tanong ay, ano ang ating leksyong natutunan nung nakaraang pagkikita? Pwedeng magtaas ng kamay kung halimbawa alam ang sagot, kahit hindi ko ito nakikita, pero magtaas lamang. Ayan. So anong ating leksyon na pag-usapan? Magtaas? Okay, pakisagot ang aking tanong. Tama. Ang ating paksa o leksyon na napag-usapan noong nakaraang pagkikita ay isang kwentong pambata na tinatawag na pabula. Yaon ay pinamagatang natalo rin si Pilandok. Saan natutungkol ang pabulang yaon? Tama, yaon ay natutungkol sa isang pilandok na tuso at mapanlinlang sa kapwa hayop. Pero dumating sa punto ng kanyang buhay na siya naman ay naisahan ng isang suso, na siyang naging dahilan upang siya'y mamulat na hindi tama ang kanyang ginagawa sa kanyang kapwa hayop, na naging dahilan upang siya ay tuluyang magbago. Kaya huwag na huwag kakalimutan ang leksyon na inyong natutunan, ang aral na inyong natutunan na hindi dapat manlamang o hindi dapat maging tuso sa kapwa nang sa ganon may magandang relasyon ang bawat isa para maging masaya tayo araw-araw sa ating buhay. Ngayon ay sisimulan na nating pag-usapan ng ating panibagong paksa o leksyon para sa araw na ito. Alam niyo ba kung ano ito? Okay, so kahit hindi niyo alam, sasabihin ko talaga sa inyo kung saan ito natutungkol. Ang ating panibagong paksa na pag-uusapan ay walang iba kundi ang pagpapaliwanag sa sanhi at bunga. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng sanhi? Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng bunga? Atin itong bigyan ng kahulugan upang malaman ninyo at inyong maintindihan. Ang maayos na pag-uugnayan ng mga salita, parirala at pangungusap ay mahalagang sangkap para sa malinaw, lohikal at mabisang paglalahad. Sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang pang-ugnay ay higit na nabibigyang diin ang layunin sa pagpapahayag. Isa na rito ay ang pagbibigay ng sanhi at bunga. Ano bang ibig sabihin ng sanhi? Ano ba ang ibig sabihin ng bunga? Isa-isahin natin ang mga ito nang sa ganon madali ninyong matututunan at maunawaan. Ang ibig sabihin ng sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. Narito ang mga pang-ugnay na iyong gagamitin upang makabuo ng sanhi o dahilan. Unang-unang pag-ugnay na gagamitin ay ang sapagkat o pagkat. Ang ikalawa naman ay ang dahil o dahil sa. Ang ikatatlong pang-ugnay na gagamitin ay palibhasa. Ang ikaapat naman ay kasi. Panlima naman ay naging. At ang ika-anim na pang-ugnay na gagamitin ay walang iba kundi sanhi nito. Ito ang mga iilan lamang sa mga pang-ugnay na pwede mong gamitin upang makabuo ng iyong sanhi o dahilan. Ito naman ang ibig sabihin ng bunga. Bunga ay ang resulta, kinalabasan o dulot ng pangyayari. Ito ang epekto ng kadahilanan ng pangyayari. Narito ang mga salita o di kay mga pang-ugnay na nagpapakita ng bunga o resulta. Ang una sa ating listahan ay ang
kaya o kaya naman. Ang ikalawa, dahil dito. Ikatlo, bunga nito. At ang ikaapat, tuloy. Yan ang siyang mga pang-ugnay na gagamitin kung halimbawa kayo ay bubuo ng bunga o di kaya'y resulta. Huwag na huwag kakalimutan ang mga ito dahil yan ang siyang magiging mga clues ninyo upang matukoy sa loob ng pangungusap kung saan ang bunga o resulta o di kaya ang sanhi o dahilan. Huwag na huwag kakalimutan ang mga pang-ugnay na siyang ibinigay kanina para sa sanhi o dahilan, bunga o resulta sapagkat iyon ang inyong hahanapin sa loob ng mga pangungusap na ibibigay ko para matukoy na ang pangungusap ay sanhi o dahilan o di kaya'y bunga o resulta. Narito ang siyang mga pangungusap na dapat ninyong basahin at intindihin pagkatapos sabihin lamang bilang sagot, sanhi o dahilan, bunga o resulta. Para sa unang pangungusap, namatay ang kaniyang kapatid sapagkat siya ay naging pabaya. Para sa ikalawang pangungusap natin ay, ako ang bunso sa pamilya, kaya dapat makinig ako sa lahat ng pangaral ng aking mga magulang. Ikatatlong pangungusap naman ay, dahil sa sobrang traffic, maraming tao ang nagalit. Ikaapat na pangungusap ay, naging matatakutin siya mula nung muntik siyang mapatay ng magnanakaw. Panlimang pangungusap natin ay, namatay nang hindi inaasahan ang mga magulang ng mga paslit. Dahil dito, maaga silang naulila. Pang-anim naman sa mga pangungusap ay, si Pancho ang napagkamalan nilang magnanakaw kasi siya ang huli nilang nakita. Pampito na pangungusap ay, si Christina ay mapagmalaki, palibhasay mayaman ang kaniyang pamilya. At ang pangwalo at huling pangungusap na mayroon tayo ay, naligo ako sa ulan kagabi, nagkasakit tuloy ako. Yan ang mga pangungusap na siyang inyong narinig mula sa akin. Sana ay inyong inintindi at sinagot ng tama sapagkat ngayon sasabihin niyo na sa akin kung ano ang inyong naging kasagutan. Para sa unang pangungusap, ano ang inyong naging sagot? Yaon ba ay sanhi o dahilan, bunga o resulta? Tama, yaon ay sanhi o dahilan. Para sa ating ikalawang pangungusap, ano ang inyong naging sagot? Tama, ang sagot ay walang iba kundi bunga o resulta. Magaling. Para sa ating ikatatlong pangungusap, ano ang inyong naging sagot? Tama, yaon ay sanhi o dahilan. Tayo'y dadako sa ikaapat na pangungusap. Ano ang inyong sagot? Tama ulit, yaon ay tumutukoy sa sanhi o dahilan. Paano naman ang ikalimang pangungusap natin? Ano ang inyong naging sagot? Tama, yaon ay halimbawa ng bunga o resulta. Sa ika-anim na pangungusap, tama ang sa ika-anim na pangungusap natin ay sanhi o dahilan. Para sa ikapitong pangungusap, ano ang inyong naging sagot? Tama, ang inyong naging sagot ay, na siyang tamang sagot ay, sanhi o dahilan. Paano naman ang ating ikawalo at ang huling pangungusap, ano ang tamang sagot? Magaling na magaling, ang sagot ay bunga o resulta. Palakpakan ang bawat isa sapagkat nasagot ninyo ng tama at wasto ang mga pangungusap na ibinigay ko sa inyo kanina. Ang ibig sabihin nito ay inyong naintindihan ang ating paksa sa araw na ito. Madali ninyong natukoy kanina ang tamang sagot base sa mga pangungusap na ibinigay ko sa inyo sapagkat inyong tinandaan at hindi kinalimutan ang mga pang-ugnay na gagamitin para sa sanhi o dahilan, bunga o resulta. Sa pagkakataong ito, magbibigay ulit ako ng 5 mga pangungusap lamang
Kaso, ang ikinaiba sa mga pangungusap na ibinigay ko sa inyo kanina, sa pagkakataong ito o sa puntong ito, may bahagi ng pangungusap na aking sinalungguhitan. Gagamitin ninyo ang bahagi ng pangungusap na sinalungguhitan para sabihin kung ito ba ang sanhi o dahilan, bunga o resulta. Para sa unang pangungusap, basahin lamang sa screen. Ano ang inyong sagot? Tama. Ang tamang sagot para sa unang pangungusap ay bunga o resulta. Sa ikalawang pangungusap naman, basahin lamang sa screen. Ano ang inyong tamang sagot? Ang tamang sagot ay sanhi o dahilan. Magaling. Tayo dadako sa ikatatlong pangungusap. Ano naman ang siyang nasa screen natin na inyong mababasa para sa ating ikatlong pangungusap? Ano ang inyong sagot? Tama, ang inyong sagot ay sanhi o dahilan. Magaling. Para sa ating ikaapat na pangungusap, basahin lamang. Ano ang inyong sagot? Magaling na magaling. Yan ay sanhi o dahilan. Palakpakan ang inyong mga sarili. At sa ikalimang pangungusap naman natin ay, ano ang inyong sagot? Magaling, ang sagot ay ganoon pa rin, sanhi o dahilan. Palakpakan ang inyong mga sarili dahil muli ninyong naibigay ang tamang mga kasagutan para sa ikalawang set ng mga pangungusap na ibinigay ko sa inyo sa pagkakataon ngayon. Maraming salamat sa inyong naging partisipasyon. Alam kong natuto kayo, huwag na huwag kakalimutan dahil magagamit niyan sa inyong pag-aaral. Sa puntong ito ay magbibigay ako sa inyo ng takdang aralin. Okay? So ang inyong magiging takdang aralin ay sumulat ng tig-iisang mga pangungusap lamang na ginagamitan ng pang-ugnay na matatagpuan para sa sanhi o dahilan, bunga o resulta. Yan ang ating wawastuhan sa susunod na pagkakataon na magkikita tayo. Kaya sa puntong ito ay magpapaalam muna ako. Magpapaalam sa ngayon lamang dahil alam kong magkikita pa tayo sa susunod na pagkakataon. Ito nga ulit si Ginong Jeppy S. Manankil para sa turo ni Jeff. Paalam.